Okay, ano 'tong, mental or intellectual, masturbation? So, a little bit of psychology 'no. So, yun yung ano, yun yung, isang act o isang conversation na wala namang naitudulot na mabuti sa iyo at saka sa ibang tao. Kumbaga, parang sina-satisfy mo lang yung ego mo na matalino ka. Pero wala namang ebidensya. Halimbawa, nagbabasa ka nga ng libro, nagre-research siya nga. So, yun yung sinasabi, walang application kung saan mo siya ginagamit. Di ba? And may iba-iba pang manifestation yan eh. Di ba? Maaring magaling ka dun sa isang parte, pero dun sa ibang parte that directly affects yung mga, if it directly affects people dun sa ginagawa mo, and then hindi mental masturbation o intellectual masturbation yun. Kasi kaya nga sinabi yung masturbation, ikaw lang yung nasa-satisfy. It's your self-need that napupunuan nun. Walang direct manifestation sa ibang tao, which is yun yung napakasama. Kasi ang dating sa'yo nun, mayabang ka. Well, by definition, based on my understanding, hindi porket napatahimik mo yung mga tao, nagkasagutan kayo magkatrabaho, di ba, hindi napatahimik mo siya, it doesn't mean na porket napatahimik mo siya, you won. Meron ding ibig sabihin nun na tumatahimik siya because he cannot withstand he cannot withstand your kababawan, your mababaw, yung kababawan ng pagkakaintindi mo, yung mga ganyan. Kasi hindi porket napatahimik mo siya o hindi mo na siya napasagot sa technical things, it doesn't mean na lahat ng bagay concern sa technical things. Yung technical things, may may practical application yan. At mas maraming tao ang hinahanap is yung magagawa mo. Magaling ka sa computer networking, magaling ka sa coding, magaling ka sa hardware. Pero ano yung nagagawa nun sa mga taong gumagamit nun na hindi IT people? Yun. Kasi yung mental masturbation is, magaling ako sa lahat ng computer things. Pero does it affect other people? O meron bang tao na nakaka-appreciate at nakakita nung ang ginawa mo directly affects them? Magkaroon ka nga ng isang database, di ba? Magkaroon ka ng isang software o magkaroon ka ng isang database. Paano yung nakaka-apekto sa ibang tao? Hindi yun yung ikaw lang. Kasi when you talk about instantly about database at ikaw lang nakakaintindi nun, ikaw lang ang nasa-satisfy. At kapag sumobra yon or excessive yon, that is mental masturbation or intellectual masturbation. So yun yung mga bagong terms. Well, maganda. 2 days before Christmas of 2023, may natutunan tayong bagong term. Well, every Christmas naman before the year ends, meron tayong natututunan and nagki-carry yon towards the next year. So, nung 2022 may natutunan tayo, nag-carry forward ng 2023. Then, this 2023 may dadalhin tayo going forward to 2024. So, yun lang po.